Okay, amidst the college basketball that we're having now, marami na rin mga development sa PBA kaya babalik tayo sa mga kwentuhang PBA to talk about the hot topics na nangyayari sa mga liga ng mga bida. Welcome to another episode of License to Shoot podcast. Ayun, kasama niyo pa rin kami. Ako si Miggy C. Kasama ko si William Go. Simulan na natin agad. William, yung una nating pag-uusapan sa PBA is nandyan na sa sinusuot mo ngayon at yun yung Hinebra with the development of Justin Brownlee. Ayoko nang magbigay ng joke kasi saka sa mga barangay baka upakan mo ako. So, ayun, Okay. pag-usapan na lang natin yung si Justin Brownlee. So, yun. Okay, so alam naman natin na si Justin Brownlee parang wala pang final verdict sa sanction niya pero 'di ba nilinaw naman ni Boss Al Francis Chua na hindi niya sila a-appeal and while waiting for the final verdict, the final sanction naghahanap na rin sila ng replacement import dahil sa Mm. anti-doping policy ni Justin Brownlee. Pero for me lang naman no, I mean not just a Hinebra fan. I mean, I'm gonna be as unbiased as possible. 'Di ba? Na parang unang-una sa Hinebra, 'di ba? Syempre ilang champions din ang nadala ni Justin Brownlee sa Hinebra yun. Na 'di ba parang lagi iba yung presence na dinadala ng isang Justin Brownlee para sa Hinebra. Mhm. Kaya parang malaking kawalan siya definitely, especially na ano, ngayon October 20 ngayon 'di ba? Tapos November 5 season na, Mhm. which Inis na. means sobrang parang knowing coach team system hindi ganun ka parang hindi siya yung parang plug and play. It's gonna take a little bit more time compared sa usual na to learn and maka-build ng chemistry with your teammates. So doon pa lang medyo parang I mean, hindi naman sa nagdududa ako sa Hinebra. Alam ko naman nakakayanin nila yan. Pero it's gonna take more time to adjust and to mesh with your teammates. So, yun yung for Hinebra naman. Tapos for the PBA side of things naman, parang ang hirap, nawiwirdohan ako manood ng isang PBA conference with imports. Ano naman? Walang Justin Brownlee. Alam naman na natin na estatwa parang estatwa na yun sa PBA imports eh. I mean, some coaches, well, syempre tayo, irarank natin si JB as yung GOAT natin kasi siya yung mga naabutan natin. I mean, Oo. as great of an import sina Bobby Parks, Coach Norman Black, di ba? Kahit alam naman natin yung kaya nilang gawin, yung mga narating nila sa PBA. Hindi natin sila naabutan like sa era natin. So parang medyo mas nagli-lean on tayo kay Justin Brownlee. Pero guys, like si Coach Mm. Yeng, may napanood ako interview ni Coach Yeng na sinasabi niya GOAT niya si Justin Brownlee, 'di ba? Sa imports. So doon pa lang alam mo na yung impact ni Justin Brownlee sa liga. Kaya parang PBA import conference walang Justin Brownlee. And it's not like magre-retire na si Justin Brownlee. Alam naman natin kakakita pa lang natin nung Asian Games. Dinala niya tayo sa championship eh. 'Di ba? Tapos Mm. Commissioner's Cup pa ngayon ang magsa-start ng conference. Defending champions pa sila. So doon pa lang para ibang ibang na yung madadala ng marami pang kayang dalhin si Justin Brownlee sa PBA. So parang mas lang aside from it being weird, 'di ba? I mean, may konting bias pero iba talaga si Justin Brownlee. Is the type of import na hindi mo kayang i-hate. Mm. Kahit sabihin natin kuya, fan ka ng Meralco, 'di ba? Tapos 'di ba laging tinatalo ni Justin Brownlee yan eh. Ah. So, parang Mm. pero kahit na parang bad trip ka natalo Meralco, wala kang mahanap na hit towards Justin Brownlee. Magaling magaling naman Mm. kasi talaga eh. Mm. So, yun ang And yun nga, ano lang, to add lang din, yun nga, si
nakakaano lang, parang bittersweet kasi si Justin Brownlee yung nagdala sa atin sa after 62 years ba if I'm not 61. mistaken to 61 Asian Gold. Diba naging Magic Brownlee siya nung against China and then after few weeks biglang ganung development yung mangyayari. Hmm. Eh Pinatay ko ano yung mga lang TV ko nun eh. Yung sa China. So yun yung Ateneo Lasal so hindi ko napanood yun eh. Tama ba? Parang ganun yun yung araw na yun eh. Oo. So yun, parang nakaka-weird lang nga na hindi natin makikita si Justin Brownlee. Tsaka parang as my memory, parang si Justin Brownlee yung naalala kong import na kahit Commissioner's Cup, siya na yung ginagamit hanggang Governor's Cup. So Yun. parang kahit 6'9", 6'10" yung height limit, wala nang pake yung Hinebra. Basta we go with Brownlee for 2 seasons sa reinforcement seasons ng PBA. Tapos yun, di ba? And he does his magic. Two-time best import pa yun sa Commissioner's Cup. Yun yung kasabay niya, mga 6'9", Diba? 6'10". Oo. Tsaka yung matindi doon, yung unang best import niya sa Commissioner's Cup, hindi niya pa sinimulan yun. Yun yung year na, sino yung pumalit? Di ko na din Pinalitan niya maalala. si basta Garcia eh. Nakalimutan ko yung first name, Mm. basta Garcia. Tapos parang 1-5 ata sila doon. Then, Commissioner to hindi governor kasi naalala ko yung kay Tony Harris. sino si Tony, Paul Harris Paul pala. Harris. Hindi, yun yung first Oo. conference niya mismo. Oo, Pero ito, yun yung yung first naalala ko. Commissioner's Cup na best import niya, yung 2018 to. Yung nag-MVP, first finals MVP ni Scotty. Ito yung time na yun nga, yung Garcia yung import nila, tapos 1-5 sila nun, mga gano'n, 1-4, 1-5. Kaya parang, okay, parang nasa isip na nila na hindi na sila magcha-champion eh, kaya dinala na lang nila si Justin Brownlee para mag-prepare sa Governor's Cup. Tapos biglang run pa sila, tapos champion pa. San Miguel kalaban nila nun. Nasa San Miguel pa si Stan. So yun, yun, to add lang before we go to the next topic about our kwentuhan sa PBA. Ano na rin medyo parang up in the air na they're looking for another import. Ikaw, may mga top of the mind ka bang pwedeng tingin mo fit sa Hinebra na siguro like import na nandyan, na babanggit sa mga conversations about Hinebra ngayon. Yung mga ganun. Or yung mga dating imports sa PBA na hindi pa nakukuha. Baka tingin mo meron bang parang kahit pa paano mapupunan yung role ni Brownlee, kahit pa paano hindi ko sinabing papalitan si Brownlee kahit pa paano lang. Walang Hindi siya papalit. Pag sinabi papalit, matitira ka dyan. Hindi, sinabi ko lang kahit pa paano will fill the void. At least for now, habang walang Brownlee. Si sineset up mo kung hirap sobrang Hindi, si Brownlee. Hindi kita set up. Like parang lang, meron ka bang naiisip ganun? Kasi ako maunahan ko na. Parang hindi ko sure kung super fit, pero pwede naman siguro si Quincy Miller. Wala naman kasing last year maganda naman yung pinakita niya sa Converge nun. Yung big import kukunin mo? Hindi, parang yun yung top of the mind ko. Nakita ko din parang pwedeng nga si Quincy Miller. Maganda yung kamay sa tres, parang si Brownlee na. Kasi parang sa Hinebra, hindi din naman nila super kailangan for me, I think unless Justin Brownlee kind of import niya na talagang heart and soul. Diba? Parang magiging heart and soul. Pero kung you wanted import na will provide numbers, I think yun pwedeng Quincy Miller. Yun, para sa akin. So ikaw. Yun lang. Kung condition pa, si Chris McCullough. Oo nga, no? Actually, Diba hindi siya kukunin ng San Miguel? Iba import, si Tyler Stone ata import ng San Miguel. Tyler Stone yung import ng San Miguel ngayon. Which balik import yun, di ba? Hindi, Diamond Stone ata yung iniisip mo. Which is yun yung last year ng San Miguel before sila. Yun yung una nilang import sa Commissioner's Cup before sila magpalit. Diamond Stone. Okay. Yun. Kasi Stone din eh. Yun lang yung top. Pero maganda. McCullough lang. Pero pwede nga. Maganda yung Chris McCullough na Hinebra. Kasi gusto ko lang siya bumalik sa Pilipinas kasi din siya like he loves the culture din. Yung mahilig nga din sa Jollibee. Diba? Lagi nga gusto niya maging Gilas eh.
Oh, yun Yun lagi nga eh. So, nagpaparamdam sa ano. magandang, I like it, I like it. Parang gusto ko tuloy siya bumalik dito. Tsaka sana, parang ano eh, gustong-gusto niya maging, ano Maging eh, Pinoy. natural. Oo, maging Pinoy eh. Parang gusto ko din siyang pagbigyan eh. Yung ganun. Alam Oo, mo yun? kasi 'di ba parang lalo na ngayon wala halos parang sa mga upcoming competitions parang wala tayong import. Oo, kasi yung ban ni Brownlee para lang sa iba din na hindi lang 'to magiging PBA. Siguro nga swerte nga kung hindi ma-implement sa PBA eh, pero without. Oh, Pero for sure pero 'yan sa yung ibang Asian. magbaban kung gano'n. Oo, yung FIBA mababan si ano, si Wala baka pala malaki yung chance. Malaki yung chance na maban si Brownlee. hindi si Ange lang naman kaso 'di ba siyempre for gugustuhin din ni Ange muna mag-focus yung sa European team niya. Mm. Kung maglalaro na siya sa Europe, bago siya nag-Asian Games. Naglalaro na siya. Ayun, naglalaro na siya. So, Nakita ko yung stats niya nung isang araw eh. Solid naman, 8.7 rebounds, parang gano'n. not bad naman for ano. Mm. So yun, meron ko pang parting shots with Justin Noipy Ayun, sana or ano mo naman, ba? I mean, alam ko na may ban, pero sana wag sobrang tagal. Parang, alam mo yung, ano nasa, Payag ka na yung katulad kay Kiefer Ravena, 1 year lang ganun or less. hindi, 18 months si Kiefer 18 ba? 18 ba? So, gusto mo less or tingin mo Siyempre, less. less? Justin Brownlee yan si Kiefer, at least kahit papaano nun, bata pa ito si Mm. Brownlee, parang approaching the twilight Kaya nga habang sobrang lakas pa ni Brownlee, 'di ba? Mm. Ilabas na So, lahat ng natitirang lakas ni Brownlee before he reaches the twilight. Kasi 34, mm. 35 na rin si Brownlee. So parang Mer mer meron tuloy ako naisip kapalit ni Brownlee, sino na naman? yung anak niya. 'Di ba naglalaro na sa mga liga yung anak niya, di ko matandaan kung saan ko nakita yun, eh. Puwede na yun. Sige na, mag-move on na tayo. Pero no, mga Pero ano, pero speaking of, yun nga, 'di ba yung sabi ko anak ni Brownlee. Speaking of that, yung susunod natin is isang player na babalik sa Pilipinas para asikasuhin yung family niya, and that's Robert yes, Bolick. uh, 'Yan, anak. Asian import for B-League Division 2. Pero parang nung isang araw lang, parang, Ina. um, uuwi na kasi congratulations to them, pregnant yung wife niya. So parang to siyempre focus on his family, he decided to cancel yung kanyang, Asian import status sa Japan. Yun din yung yun din yung parang napaisip ako when it comes to 'di ba yung mga may asawa at anak na dito parang si Greg lang ata yung alam kong naglalaro naglalaro abroad, 'di ba? Si Matthew Wright, hindi ba may anak Hindi pero parang meron, 'di ba? hindi alam ko ikakasal pa lang. Hindi ko sure if may anak Si na. Matthew Wright? Mm. Okay. Although si Sige, 'di Matthew ko Wright din. kasi sanay na yun maglaro overseas compared kay Sabagay. compared kay Oo, mga yun yun. Pinoy natin, 'di ba? Si Matthew Wright, Phil Canadian nata siya or Phil basta hindi siya pure Pinoy. Obviously sa last Hmm. name pa lang Yeah, so doon pa lang Mm. masasabi natin sanay na siya na kaya parang alam niya na like the moment he has his own family or if may family na siya ngayon, 'di ba? Alam niya na kung paano diskartehan 'yun, 'di ba? Pero syempre si Bolick family matters nga naman kaya he decided to kasi hindi naman siya yung ni-let go ng team lang siya alam ko siya mismo yung nag-request ng Oo, 'di ba? Siya nag-ano siya, mismo nag-request oo. ng termination sa team. And Northport has his playing rights, which by the way Hmm. magandang decision 'yun. Kung sakaling tutuloy man siya sa Northport kasi ang lakas lumakas Pero wala pa rin big man yung Northport. So, pero Oo. ano, yun nga, pag-usapan natin yung sige, after nung kay Bolick, pag-usapan natin kung saan team siya puwede, aside from Northport. Kasi Northport siyempre lang 'pag naman yung playing rights niya playing rights lang, what if
So ibig sabihin, pwede siya ma-trade, pwede hindi niya pirmahan, pwede siya Wala pa namang, ma-release na Northport. wala pa namang Hindi, trade. like, let's have a scenario lang. Tingin mo, saan pwedeng bumalik si... Kasi feeling ko nung nalaman natin ng news na babalik si Bolik sa team, ay sa Pilipinas, I think a lot of us parang feeling natin babalik sa PBA, pero feeling natin din na hindi sa Northport maglalaro. So parang ikaw, what you think sa bagay or ano yung tingin mo lang, harang ganyan. Yan yung mga, Yan ang magandang usapan, yung oh, mga ano lang, wala, mga what guys, ifs. wait lang, disclaimer lang hindi ano lang namin to itong tanong na to parang trip na kwentuhang ano lang Oo, to kasi what baka ifs isipin niyo lang. gumagawa kami ng issue Hindi, na what ifs, kaya nga what yun nga ifs. yung ano lang kasi baka isipin nila gumagawa tayo ng issue na Ah, lilipat si Bolik wala pa ah, namang what, final. what, ito lang what if bumalik, Oh, what if parang sa fantasy ano pagbabalik ni lang ayun, Bolik, fantasy question lang what if sa pagbabalik ni Bolik, tapos hindi siya sa pumirma siya North sa team, maglalaro. diba? Or saan team siya maglalaro after pagbalik niya? Kasi I think, ano naman Yun. ako muna, first of all, tingin ko hindi naman masasara yung pinto nung kay Northport na, I think hindi ko siya isasara na pwede siyang bumalik for Northport. Oh, yun naman Na, talaga yung ano di ba? Unless he wants also the bag na, pwede ba siya mag-request kahit na may rights yung team niya? Katulad nila, Teng, na ask for 800 plus may or, negotiation naman yun yun. Kaya nga, so, if he will ask and then hindi siya kaya pagbigyan ng Northport, tingin ko SMC kaysa MVP. For me lang kahit na meron siyang relation with MVP kasi San Beda siya, 'di ba? So, yun. So, any SMC. Pero kung isang team talaga, una ko yung what if. Ano ko, sa SMB. SMB. Gusto Ano? kong makita. Pasensya. Pinalakas mo na. Lakas na ka, palalakasin mo pa. Ako, hindi din ako fan ng super team. Gusto ko puro underrated Yung mga underrated teams yung mga paborito ko. Pero gusto ko magtambal ulit si CJ Perez tsaka si Robert Bolick. Yun yung ano ko fantasy wish ko din talaga magtambal talaga sila. Like, way before, nung may mga trade rumors kay Bolick, gusto ko SMB mapunta kay Perez. Although baka mas malabong mangyari kasi kababayad lang nila kay Teng. So, pero kaya Mamaya pa naman nila natin si Jeronte pag-uusapan. Bolik mo na, bolik mo. Kaya nga, wala naman ako sinabi Okay, Sabi ito. ko lang, kakabayad lang kay Teng. Kaya pa ba ng Yun na nga. SMC? Kaya pa ba ng SMB na, magbayad ulit ng ganong kalaki? Only ang budget nun Yun. Kaaminan tayo. Pwedeng mangyari yung Bolick Perez at sana yun yung mangyari para sa akin. Para sa akin, syempre Ginebra. Babalik naman si LA tapos nandiyan pa naman si Scotty with Maverick Missy. Pero syempre pure point guard na ang diba? At least si Mav pwede siya mag either Maya or Pringle role. Yung kasi syempre si Maya alam na natin injured. Tapos si isa pang si Stanley, 'di ba? Dahil sa mga past injuries niya, parang hindi na siya nagiging explosive. Oo, parang he's trying to be less explosive sa court. So yung magte-take ng role na yun, si Mav, explosive player. Tapos kung si Boli ko, pure point guard, guidance ni Kuya LA. 'Di ba? Pwedeng SMB pa rin ako para sa pag nag-SMB si Bolick, siya top point guard agad. Sino ba point guard ng SMB? Si Enciso lang kasi naalala ko Na feeling ko if dumating sino? Chris Ross. Oo nga pala, pero like feeling ko talaga magiging top point guard si Bolick once na makapunta agad sa SMB as in instant. Unlike sa Hinebra, pwedeng Scotty Thompson, 'di ba? Mas nasa likod siya noon. Magdodos si Scotty. Di sobrang puno nila with Mav, with Jeremiah, with 'Di ba nagso-small ball si Coach Tim? Yan yung gusto ko sa'yo talagang siksik, kaya mong siksikin So, kayang gawan ng paraan. Yun namang ginagawa ni Coach Tim tuwing may bago Pero yun, dark horse lang din, pwedeng Converge. May mga nababasa-basa lang ako, take it na grain of salt, parang baka daw sa Converge. Pero ewan ko. Pero kung Converge man, tingin ko bagay din kasi
ano, Oo, wala round silang one. number one guy. Tas puwedeng top point guard agad, Oh, yun naman ng ano eh. Kung ano, parang walang 'di ba? number one guys sa Converge. I mean, as I, 'di ba, fan tayo ni Shani pero parang siyempre if you have a more veteran number one guy, you'll take Oo. it Yun nga, anytime, yung 'di ba? parang ano na, yung proven na. Yung proven Proven na. na. Si Shawnee, hindi pa Hmm, natin masabing proven kasi hindi pa siya naglalaro. sa main PBA stage, sa tune up magagandang mga nilalaro niya so far. Oh, pero pag season mismo, yun ang Oo, dun siya start yung conversation. mm. Okay, so that's it for Robert Bolick. Nabigla ang fantasy gaming kami dito. Hindi kasi feeling ko sa kay Bolick yun naman yung magandang pag-usapan, eh, kung Oh, feeling pagbalik ko niya sa baka Pilipinas saan mag-trade siya request puwedeng siya eh. mapunta, 'di ba? No, I mean, So, depende pa rin kung papakawalan ng Northport or kung ano yung gagawin ng Northport. Pero, yeah, we'll see naman na so far. Basta sa ngayon, if babalik man sa PBA, Northport muna siya. Diba? Yun ang, doon magsisimula. yun yung ano ba tawag, default setting muna ngayon. Oh, default setting. Pero kasi kakaano lang ng balita, wala pa tayong alam Oo, kung ano ba wala yung pang, gusto niyang mangyari pagbalik niya. hindi pa So yun, yung nag-unfold. default setting. Oo, default setting muna natin is Hmm. sa Northport siya maglalaro. Pero I think the possibility of him playing to another team is Oh, sobrang yun. laki. So yun, Okay. let's go with another team. Okay, Ito na ito yung ang ano, nabanggit next ko kanina. topic. Oo, Tama, di ba? hindi na to unfold. Nag-unfold na siya. Ito Jeron yung ano, best wedding gift. Jeron Teng finally signing, I mean, 'di ba? After a few weeks na walang team dahil ni-let go ng Converge. Ngayon, nasa San Miguel na siya. Siya naman, Mm. yung mayaman na. Ano, hindi, ano pala, the rich get richer. Mm. San Miguel yan. Ang lakas. So, ikaw, sige, Yun, ano yung initial thoughts, initial reaction mo muna? wala, parang ano, expected ko na mapupunta siya sa SMC. Parang yun yung una namang default setting ko na humingi siya ng sobrang laking Oh, amount. So parang, if totoo man yung rumor na ah, asking price ni Jeronte. okay. So kung yun yung totoong rumor na asking price, tingin ko naman SMC yung kayang magbigay nun. So parang nung nalaman kong SMB na siya, di na ako nagulat. Fit-wise, medyo iffy ako pero ano, dami naman nilang ano dun, eh, ano lang, dami naman kaya naman nila, feeling ko kaya nilang mag-work yun. Siguro ang magiging problem lang is hindi naman super shooter si Jeron. Oh, yun ang Pero kaya naman nila yung tingin ko. Ang sa akin lang din, nasasayangan lang ako. Baka ano ba tawag dun? Magkaroon ng detour yung development ni Alin Bulinadi. Kasi parang ako, medyo excited ako kay Bulinadi on ano eh, with SMB nung na-trade siya nun last conference ba? Or last conference. anong commissioners? Kasi kasi nagagamit si Bulanadi sa SMB, eh, and I think for me, medyo surprising yung dadating ka yung mate-trade ka tapos sa SMB na loaded, magagamit ka. So yun lang. Oh. Pero 'di ba si Bulanadi dos? Oh, 2-3. Ayun, oh, pwedeng magsabay yan. Si Pero sobrang dami na ng piyesa 'Di ba? ng May San Jericho Miguel. Cruz pa, Kaya nga, 'di ba? CJ So, Perez. actually sobrang happy nga ako na kahit papaano nagawa nila ng paraan para isiksik si Bulanadi sa lineup, Oh, sa rotation nun. So feeling ko baka si Bulanadi yung odd man out na parang baka makuha ni Teng yung konti niyang minutes pero let's see. It's tagal. Unang practice pa lang naman ni Jeron Teng kahapon ata, eh. So, 'di oh, ba? huwag na natin problemahin si Coach George na bahala diyan. Siya Oo. yung ano diyan. Pero ito masasabi Hmm, ko, sa sobrang sige. panalo si Jeronteng dito. Kasi alam mo, kinasal siya kay Janine Choi, which congratulations, Mm, JT, the JT couple. Si Janine Choi, JT din yun eh. So, hmm. congratulations to the newlyweds. Tapos si congratulations din kay Jeronteng. Kung totoo man yung asking price niya na yun, nakuha niya na ngayon sa San Miguel. Sarap ng buhay ni Jeron. Winning in 'Di life. ba ano yun? Hindi ba legit yung asking price na yun? Or like
strongly rumored, pero syempre wala Strong namang ba? eh. So, yun. So, kung totoo man yun, no, pwede ang although may sinabi, like, pinanood ko yung interview kahapon ni Andre kay sa CNN, 'di ba, na Mm. nakakuha daw ng offers internationally si Jeron. Mm. Pero parang since yun nga bagong kasal siya, so tapos may balak na siya na mag-start ng family anytime soon. So hindi niya na kinonsider na mag-migrate pa. Mm. So, ayun. Tapos ano rin, sa SMB din, which yung outside shooting, kailangan yun nga, nakikita naman natin slowly nagde-develop yung, or nag-i-improve yung outside shooting ni Jeron, which mas kakailanganin niya yan kasi sa SMB. Yun, mas kakailangan niya sa SMB kasi may Junmar sa siya yung Mm. siya parang 'di ba, a-attract niya yung defense sa ilalim sa post. So kung kunyari yung taong bumabantay kay Jeron, siya yung mag-double, 'di ba? So kailangan na ready siya ready siyang kumik out sa mga kick out ni Junmar. Yun lang naman yung napapansin ko. Pucha, lakas talaga ng SMB looking at it. Hindi ako Mm. parang paano mo tatalunin tong team na to? Tingin ko, let's see. Feeling ko naman hindi sila mag 12-0 sa elimination. Pero they're gonna be a Hindi naman strong team to watch. oo, Oo. magiging yun, parang hindi naman nila titigyang manalo sa lahat. Basta importante, Mm. alam mo na sa PBA, importante, playoffs eh. Mm. Yun yun, titignan natin kung paano magme-mesh si Jeron Teng with SMB. Hmm. And yun, let's go with the final topic. And that's Mikey Williams to, wala pa lang two. Mikey Williams, Drama. hindi na, hindi natin maintindihan kung saan siya pupunta. So yun, ikaw na bala magkwento, your take. Ako kasi hindi ko masyadong sinusubaybayan, admittedly hindi ko sinusubaybayan yung drama or yung pag-uusap ng talk and text and yun. Hindi, 'di ba, na ang alam talaga natin is may renegotiations when it comes to contract. So, hindi pa nagpapakita si Mikey Williams. And then, um, hindi ko sure if siya yung rumored na nung tinawag Maggilas, siya yung Oh, wag na yan, wag na yan. Oo. Hindi, pero Feeling ko lahat yan si Mikey Williams yan yung ang kulay. speculations, pero hanggang Isa, pero speculate lang tayo eh. wag mo Hindi nang pala yun. balik tayo kay Hindi. Williams. Yan. Yung kay Mikey, yung sa di siya nag-PBA on tour, 'di ba? Mm. After ng championship Pero niya. hindi ba sa PBA on tour okay lang naman kung hindi star players naglaro? Like there's a lot of Oh, teams that oh, didn't play pero their star pero players. for sure tinawagan siya doon at pinagbigyan Mm. siya na Tapos Mm. ano nga ba yung isa? Ayun, yun nga hanggang ngayon nasa pa rin siya. Nasa nasa States pa rin siya. Hindi pa siya umuuwi. Uh, Mm. Kaya parang ang what I see about it is nagiging parang sobra na rin kasi, 'di ba, na parang sobra na masyado yung hindi siya nagpapakita sa hindi siya nagpapakita sa mga camp, sa mga training camp or yun nga, parang walang communication with the team management. Yun yung nakikita kong, yun yung concern for me. Especially na, ba, kailangan nila si Mikey eh. Tapos, um, ano ba, parang hindi sila nabibigyan ng sign if, mag-move on na ba tayo with Mikey, like or, di ba, yung start with the new program, or iba na yung gawin nating main guy kasi alam natin si Mikey yung main guy. Pero ngayon, now that wala na siya sa roster, feeling ko medyo nagmo-move on na yung TNT kay Mikey. Para Mm. kasi para wala no show din naman eh. October 20 na, November 5 season na. Sila ata opening. Sila opening. Sino kalaban nila? Magnolia, Which is ayun. magandang roster.
malakas pa. So parang kailangan they have to develop things quickly. Mm. Kaya parang so yeah, I feel like sige na mag-move on na sila with Mikey. Although ang question ko dun ang curious case ko dun is 'di ba? 'Di ba nung pagkapasok ni Coach Jolas last year, binigyan siya ng parang nag-agree si Mikey ng long term. Alam ko kakapirma lang or parang Ayun na yun nga. nga kaya nga naguguluhan din ako dun sa drama Kaya hindi ko na din talaga sinubaybayan. Tsaka hindi ko rin alam yung hindi ko rin alam, obviously hindi natin alam yung terms and conditions na nakalagay sa contract. Pero 'di ba since yun, hindi ang naririnig natin is under renegotiations kasi napa-champion ni Mikey uli yung TNT. And yung for me rin naman kasi, I mean, as much as sobrang fan ako ni Mikey Williams, alam na natin kung gaano kagaling si Mikey. Pero parang sumusobra na rin kasi, 'di ba? Nangyari na to last year. Ganun din nangyari last year in which yun nga, although ayun pinagbigyan pa siya. Pero ngayon umulit na naman. So parang for TNT din naman, 'di ba? Syempre sila yung best team outside SMC eh. I mean, which alam naman natin, SMC yung nagdo-dominate sa PBA tapos disingit lagi ng isa yung TNT. So parang gusto rin ng TNT ituloy yung tradition at least na para hindi lang puro SMC yung nagcha-champion. Now na nakukuha nila thanks to Mikey Williams. Pero since yun nga, si Mikey rin naman na hindi nagpapakita. So to ano ba? To continue that tradition that they're slowly building. Diba? So mag-move on, I do believe na it's best for TNT to move on from Mikey. Although, sino ba magiging top point guard nila? I mean, other than Jason Castro. Jason is Jason, pero syempre, parang siya yung papalit sa pagiging Mikey Will. Kasi di ba Jason Castro pinalitan si Jimmy Alapag. Ayun, Jimmy, Jason. Tapos yung kumbaga changing of the guards, passing of the torch, whatever you want to call it. So which dapat nga si Mikey Williams pero due to the drama, so it's best believe na maghanap sila to look for a new one. Kaya ikaw, what do you feel na parang hindi naman how do you feel more on tingin mo magiging development sa Ako, hindi kasi lang what is hindi ko best naman pala super talagang tinitignan pero ako nga naalala ko na hindi nga siya kasama dun sa lineup na nilagay nila nung initial. Although it's bound to change pero kung hindi nila sinama ibig sabihin medyo alanganin din talaga sila kay Mikey Williams. Siguro best then is to find to check kung ano yung makukuha nila in exchange for Williams in the market. If meron bang good value silang makukuha. If wala, edi hang on muna sila diyan. Ang hindi lang siguro medyo magiging bad side ng TNT is syempre sila yung defending champions, di ba? Tama ba? Or mali? Hindi, Hindi, governor sila eh. commissioner. Governors nga pala sila. Pero definitely they wanted to win the next championship dahil babalik si Lefty Kobe, si RHJ, di ba? LeBron Day Hollis Jefferson. Bro, akala ko Kobe. Pero yan, si kaliweting Kobe, tawag ko dyan. Wait lang. Sige, di na ako maghihirit ng joke. Pero yun, tingin ko gusto din talaga nila mag-champion this season. Kaya nga nila binalik si RHJ kahit na yung height limit is 6'9 din. Binalik nila for that sole purpose. Pero, yun nga, nagkakaroon tayo, may mga konting mga turmoil sa loob ng TNT camp with, yun nga, the drama with Mikey Williams. Tingin ko, maghanap sila sa market, baka may magandang value sila makuha. And then if tingin nila okay yun, and it would put them to a position to win a championship in the upcoming Commissioner's Cup, tingin ko pwede nilang kagatin yun. Yun lang naman. At saka rin parang I feel like sumobra na rin si Mikey.
Kasi hindi lang naman yung sa ano eh, yung off-season renegotiations pala yung nangyari. Meron din yung ano, yung sinuspension ni Coach Jolas, Hmm. 'di ba? Sinuspend siya without pay kasi parang yung ano ba yung tawag sa ano, yung break in between conferences. Hindi off-season tawag doon eh. Hindi ko na sure. Season break. Oh, yun, hindi. Yung basta yung Mid-season? isang ano. Ganun? Oh, Mid-season break? yung Parang ganun. mid-season break kasi natapos ang isang conference, diba? Lumipad siya sa States tapos parang it took a while before siya bumalik. So, basta Hmm. yun yung ano eh, nagiging drama. Kaya, Hmm. ayun din eh, parang for me, nakakapanghinayang lang na walang Mikey Williams. Especially na siya na eh, di ba? Nagiging parang may conversation niya na ano, siya yung best player in the league. Hmm. Nagkaroon na ng Ah, conversation. parang Ang ano din siya hinayang. eh. Ako, isa siya sa mga parang, di ba, yung rookie MVP. Mga ganong conversations Oh, din dati munti nun ka eh. na eh. Munti ka na eh. Pero Oo, di ba? Scotty sa eh. Pero siya, definitely, ano, first conference niya sa PBA, finals MVP agad siya. So, yun. Siguro parting shots ko na lang kay Mikey Williams at TNT Camp is, ewan ko, feeling ko naman kung pipilitin nila, kung gusto talaga nilang pagpilitan na paglaruin si Mikey, I think kung magagawa nila yun, I think Mikey will still produce the numbers that he could produce. Pero gusto niyo pa bang ulit mangyayari, pipilitin niyo maglalaro ulit another season, then next conference, baka ganun ulit yung mangyayari. So Yeah. ako, for me, let's, Move on for na. the TNT, hindi naman move on. Like, check din yung mga options. So, yun. Kasi medyo, Basically, move on from Mikey Williams na. hindi, parang ako, parang check the options. Pag hindi maganda yung options available, siguro, pwedeng wala tayong magagawa, no choice. Pilitin natin yung sarili natin with Mikey for at least temporarily lang naman for one season, one conference, di ba? So, yun. Oh, pero yeah, yun yun, parang for the sake of the ano, 'di ba? Mag-move on, maganda rin, good idea rin na mag-move on na for me Mm, with Mikey. Kasi syempre, I mean, kahit sabihin natin one of a kind siya basketball wise, pero hindi na to yung parang ano eh, na alam mo yun, magsa-start tayo ng season, ano, hindi tayo buo, tapos may kung kailan nabubuo na natin lahat, um, dun babalik yung ano, yung person na mm, dapat na parang settled na tayo na mag-move on sa kanya. Kasi ganun din nangyari last time, kaya parang it took a while. Although worth the wait si Mikey nung una, pero ngayong naulit-ulit, medyo mapapa-reconsider. I mean, if I was in their shoes, the TNT management's shoes, ano na rin ako, parang mapapaisip na rin ako, or like I might want to reconsider if makikipag-usap pa ba tayo, or will we still try to figure some things out. And yeah, so that's pretty much it for the Mikey Williams saga and the entire mm, episode of PBA news. So for mm. sa ngayon lang, and and malapit na mag ano, less than 2 weeks, or mga 2 weeks na lang PBA na ulit. Kaya kita-kits tayo sa pag PBA season. Definitely more PBA content gonna come soon. Nag-focus Mm. muna kami sa college ngayon, but babalik at babalik ang PBA. So this has been William Go. And this is me, JC. Until then, take it easy, stay safe, and have fun.